Lagi kong pinapromise, kunyari may event ako, book signing, ganyan. Kahit 800 pumunta doon, dapat lahat makilala ko or makita ka niya, makausap ka kahit mabilis. Nagpunta yun doon eh. Sa mga tao yun. Tao yun. Alam mo yun? Requirement ko, pag may book signing, kailangan ubusin natin yung tao. Hindi mo pwedeng, pagod na ako. Alam mo yun? Yung number na yun, yung tao yun eh. Yung lagi ko iniisip eh. Oh, may bago kang nag-follow sa'yo. Tao yun, di ba? Alam mo yun? Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. The Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. To the millions and millions of listeners around the world. Panis. Welcome to the Linya Show. Sama natin ngayon, kita niyo naman, isang photographer, videographer, street artist, documentarian, grabe no. Author siya ng book na Things You Wanted to Say But Never Did. Tubong Pandakan, Manila, at mula pa San Francisco Bay Area, California. Sa kaliwa ko, Oy! Easy! si Taytay Jeloy Concepcion. Boom! Yo, kamusta? Basic na araw lang Basic yan. na araw lang, no? Kamusta? Nice to meet you, my friend. Nice to meet you, tol. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, Jeloy. Pangalawang salang mo na dito sa Break It Down. Ay, Break It Down. Sa The Linya Show. Sorry. Nag-break it down. Sa The Linya Show, no? Kumusta ka naman, tol? Okay lang, no? Kasi nung nakita ko yung mga bago mong upload, sabi ko, may setup na. Parang lugi ako. yung una kong podcast, wala pang setup. So sabi ko, hindi pwede. Kailangan kasali ako sa setup na to. May ilaw na eh. Oh. May violet, green. Iba-ibang tema ng kulay yan, pa. Iba na. Diba? So yung una natin, parang iba pa yung pwestuhan, no? Parang mag-i-interview ng aplikante eh. Oo, tsaka medyo hindi pa tayo first time natin nagkita eh. So medyo nag-uutuan lang tayo eh. Medyo nag-uutuan tayo. Sabi ko, tinatansya ko kung paano kausap to eh. Sabi ko pa nun, Taragis, galing galing California to. Mapapasabak ako sa English nito. Well, manis. Sabi ko, okay. Pero maganda yon, Dun tayo una nagkakilala, nakapagkwentuhan. More on creativity, I think yung pinag-usapan din natin doon. Yung mga ginagawa mong sa creative life mo. At saka medyo din doon, life story din sa simula. Oo, no? Maganda rin yun. Actually, maganda yung... Magandang pambungad siya. So sa mga nanonood ngayon na gustong balikan yon, nasa Spotify pa rin natin. Spotify. Wala siya sa YouTube. Hanapin niyo sa Spotify. May video rin yun. So maganda rin kung gusto niyo pang mas kilalanin si Jeloy doon. I-link mo na lang, no? I-link na lang Link natin. down below. Ganun. Link down below. Panis. Pero pare, belated happy birthday. Oy, thank you. 20 ka na ulit? 20. 33 na 33 na si Jeloy. Scottie Pippen. Scottie Pippen na pala. Isang taon na naman, Kumusta naman ang buhay lately? Anong mga ganap mo in life lately? Ayun nga, nandito, medyo transitioning kami ngayon as family kasi setup ko ngayon halos pabalik-balik dito sa Pilipinas, no? So, ayun ang bago naming, alam mo yun, pinag-a-adjustan, kumbaga sa kumot. Yun yung bago naming, pinifigure out na setup. Kung paano yung dynamic nyong mag-asawa. Yeah, pati siyempre anak mo, family, tapos yung trabaho ko rin sa Amerika. So, tinatry ko. Pero, ma-figure out naman yan, sigurado. Pero good news yun na lagi kang may gimmick dito, lagi kang may project trip, dito, no? Yeah, okay siya kasi siyempre, una sa lahat, economical reasons, pang tustos sa pamilya. Tapos doon din nakakapagtrabaho ako. Tapos pangalawa, nakikita ko yung magulang ko dito. Alam mo 'yun? Dati kasi bago ako pag-alis ko na Amerika 2017, nakabalik ako after 5 years na eh. So napakatagal, no?
Diyan na naging ganyan yung buhok mo sa 5 taon na yun. Doon na. Namuti-muti na ng konti. Yeah, kasi kakaisip. Hindi yun. Ngayon, pabalik-balik. At least, tumatanda na rin parents ko. At least, nakakauwi. Tapos, mga tropa mo, nakikita mo ulit. So, ayun yung malaking plus. Paano naman ang challenges sa setup mo nga? Bilang airpat, bilang asawa. Siyempre, sanay ka na 5 taon. Araw-araw nandun. Paano yung setup ngayon na pauwi-uwi ka dito? Nasasanay ka na rin ba mag-video call, ganyan? Or paano yung setup nyo ni Bea? Kami ni Bea, walang problema, men. Sanay kami dyan. No? 4 years kaming long distance bago kami kinasal. Oh, wow. Tapos yung long distance na yun, every 4 months, 5 months pa kami nagkikita. Wow. Kaya kami, easy na lang sa amin tong ganito, no? Dati nga, talagang hindi kami nagkikita ng ilang buwan eh. Ang ko lang, pinifigural ko, yung kay Nara, sa anak ko kasi, syempre, iba naman yung chapter niya ng buhay ngayon eh. Parang first grade. Yung elementary. So, iba developmental naman. years niya. So, iba naman yung kailangan niya. No? Pero at least, nandun ako nung talagang 1 to 7 years old. Tapos ngayon ako parang naging seaman eh. Ano mo yun? Pero at least 2 weeks lang. Pero yun yung nakikita kong pwede maging challenge. Kasi nga, I'm sure iba rin yung kailangan niya ngayon sa chapter ng buhay niya, no. Iba rin siya eh, kaya pinag-isipan din namin ni Bea kung anong best setup. Pero alam mo, no, parang iba rin talaga yung generation ngayon ng mga bata. Lalo na dumaan sa pandemic na, kasi tayo ng mga bata tayo, di ba, aral, uwi, mga magulang naman, trabaho, uwi. Ang konti rin ng airtime talaga ng mga magulang sa mga anak. Oo. In general to, syempre iba-iba tayong setup. Pero in general, mas ganun. Pero dahil din dumaan sa pandemic, feeling ko mas dumami yung airtime din ng mga magulang sa mga anak. Oh. And then dahil din sa setup ngayon na kaya na ring mag-hybrid, kayang mag-work from home, yung mga parents, parang sanay din na talagang nandun sila. Nandun na rin, yeah. Oo. So parang ikaw ganun ka rin with Nara kasi tama ba yung work mo ba sa States ay nasa bahay lang din ang setup mo or pumapasok ka din? Oo, no. Ako, privilege din sa akin yun. Kasi as a photographer din doon, tsaka medyo parang content creator, parang ganun. Nasa bahay din ako. Although minsan may shoot ako ng weekends or ibang araw. Pero madalas kung may okay akong projects na 3 to 4 projects or 2 to 3 sa isang buwan, pwede na akong tumambay sa bahay. Ang galing nga para kang breadwinner na stay at home. Parang ganun siya. Ang galing. Nakakatawa. Ang gandang, sobrang pribilehiyo sa amin yun na nangyayari yun. Kasi, yun nga, di katulad dati, di ba? Ako, pagka lower middle class ka, talagang 2 magulang mo nasa trabaho. Grabe, no? Pag uwi nila nun, 8 na. Ano ba yan? Papakainin ka na lang. Tapos, kami nga, hindi na kami nag-ano ng mga assignment eh. Ang galing nga mga kapatid ko. Di ko alam paano kami pumasa eh. Oo, no? Totoo. Hindi kasi parang, para lang kaming nun eh. Although, hindi ko sinisisi yung magulang ko na hindi nila kami tinutulungan sa assignment. Pero, okay din eh. Parang hindi ko rin alam. Siguro, maayos lang kami mag-aral or Pero, yun na lang, pag uwi nyo, kakain, ganyan. Tapos, manonood lang mula sa puso. Yan. Tapos, tulog na yun. Okay na yun. Yun na yun. So, TV Patrol mula sa puso. Dapat hindi ka na umabot sa mga mga palibhasa lalaki tsaka mga Home Along the Release. Late na yun. Wala na yun. Pero may parang superpowers din ng mga magulang natin nun eh. Oo, men. 'Di ba? Na nasisingit pa nila minsan yung pagtuturo nga. Or kahit nga hindi nasisingit yung pagtuturo, paano natin natatawid din yung pag-aaral, no? Yung airmats ko, bilib na bilib ako dyan, no? Kasi parang bumbuhay niya. Ang aga niya nagigising. Kasi magluluto pa siya ng pagkain niya sa umaga. Tapos,
alam mo yun, pag gabi, late pa matutulog, magpa-plancha pa ng mga polo nyo, ganyan. Tapos sa umaga, gigisingin pa kayo. Ang tibay nga. So, parang nasanay na rin yung katawan nila na maaga, alam mo yun, konti lang yung tulog. Parang ganun. Tapos trabaho, uuwi. Tuloy-tuloy, yung lupit. So, yeah. Ang tindi nila. Tindi, no? Tapos itong mga magulang natin, parang nung nag-pandemic nga rin, parang yun na rin yung naging time na mas nasa bahay kayong lahat. Mas doon mo rin sila mas makikilala eh. Oo. Di ba? Although ikaw nasa States ka. Oo, nasa States ako. Pero natatawa ako, sorry. Ang tindi rin ng pandemic na yan kasi talagang diyan natutuwag Facebook yung matatanda. Yung mga magulang natin. Totoo. Na hindi ko alam kung tama ba to o mali. Alam mo yan? So, yun din. Kasi parang naalala ko nun, bago yun. Parang wala pa silang pake. Alam mo yun? Parang, okay yan. Hindi na nga nila masabi pare na kaka-computer mo yan eh. Tsaka kaka-Facebook mo yan eh. Hindi na nila masasabi yan. Kasali din sila. Nasasaktan din sila. Natamaan din sila. Yun yung napansin ko nun eh. Sabi ko, okay, meron din siya nag-epekto na hindi ko alam kung okay o hindi. Yun na lang. Ganun na lang. No? Pero yun, again, yung dynamic lang dahil sa mga nangyayari sa paligid. No? Kung paano rin nag-adjust yung mga tao. Ngayon, sabi mo nga, yung setup din ng mga couples ngayon, mas grabe na rin yung airtime in general, mas iba na rin yung airtime sa mga anak. Dahil nga, kaya na. Or, again, may mga privilege na kayang mag-work from home, o kumita, no? Nang hindi yung typical na physically nandun. Pero yun nga, ikaw naman, dahil nasanay ka din doon, challenge naman ngayon na parang seaman. Oo, na nawawalay ng konti, adjust naman ulit kung paano. Ako, Jello, syempre, yung huli nating usap, mas career, mas personal, kung paano ka lumaki. Level up ng konti ngayon. Lalo na, nasusubaybayan ng mga followers mo, fans, ang buhay may asawa. So, dun muna. Ikaw, men, kakakasal mo. Fiancé. Ikakasal pa. Fiancé ka na eh. Oo, yun na nga. Ang sarap din eh, no? Pag, fiancé ka. Kasi namang salita yung fiancé? Oo, ano yan? English ba yan? Hindi. Sa Bulacan yan nag-originate. Sa Bulacan nag-originate. Bulacan, no? Malalim na Tagalog. Fiancé. French ba yan? Ano ba yan? Hindi ko alam eh. Basta, yun eh. Nung naging fiancé din kami ni Bea, talagang lagi ko rin ginagamit eh. Oo. Every lahat diba iba pang spelling pag yung sa lalaki tsaka sa babae? Ay, gagi, hindi ko alam. Oo. Pag lalaki, financer lang yan. Financer is a fiancé. Baka malagay sa yan. Sa linya-linya. T-shirt yan. Pero tama ba? Correct me if I'm wrong ha. Sinabihan ako ni Rich eh. Iba yung spelling ng fiancé sa lalaki at sa babae. Parang yung isa doble yung I eh. Yung isa may... Tama ba? Fiancé. Ganun. Fiancé? I yung isa. Yung isa, isang I lang pero may kudlit. May ganun. Sa'yo eh. Natututo tayo. So, may Tagalog ba yan? Wala. Ano nga bang tawag sa fiancé? Wala eh. Esme. Malapit na ikasal, no? Malapit nang ikasal. Ikakasal. Ang haba. Hindi, fiancé na lang. Fiancé na lang talaga. Sensya na kayo sa mga nanonood. Puno ng tito. Oo, mga tito tatay jokes na to. Tumatanda na. Finansera mo. Pero Jello, siyempre, yun din. Gusto ko makarinig from you kasi ako, papunta rin ako dun eh. No? Pero bago yun, paano nga ba ulit yung love story niyo ni Bea? Yes, sir. Ayan, sige na nga. Kwento ko na nga. Kwento mo na. Mabilisan na lang sige. lang eh. Ang tagal kasi nung namin eh. Kumbaga, pwede ko gawing nobela yun eh. So, nag-umpisa, grade 2 ako, grade 3 si Bea. Nasisipat-sipat ko na pero walang, syempre. Oo, syempre, batang lang, parang, ay, ang ganda. Ganun, nakikita ko na kasi si Bea, yan eh. Doxology. Yung mga jubilee sa harap ng... Gets. Sila yung uma-acting na gumaganyan-ganyan. Kasi... It's the parang, time of the great parang jubilee. grupo sila ng mga babae na sila yung magaganda. Parang gano'n. So, sila yung pwede sa stage. Tapos pinapanood namin gano'n. Matagal ko sabi ko, ganda, crush ko to
Ayun, hanggang elementary, crush ko pa rin. Tapos lumipat na school si Bea. So wala na, hindi ko na nakita. Pero hindi naman ako yung naghinagpis kasi. Grade 6, no? Grade 6 naghinagpis. So hindi naman, high school yata, lumipat na sila Amerika. Tapos, nag-States pala si Bea. nakita ko sa Friendster ulit. Nakita ko siya, friend ng kaibigan ko. Sabi ko, uy, gagi, si Bea yan ah. Crush ko yan, men. Tapos, ayun, inano ko na lang, pinroject. Kung paano kami makakapag-usap. Parang ganyan. So, inad ko. Ganyan, usap-usap. Tapos hanggang naging magtropa. Ako wala naman na, medyo yung mali siya ako ng konti na maging kami. Kasi parang naging tropa, usap-usap, papadala kami ng mga magazine. Ako mga postcard, papadala ako sa pag nagta-travel ako. Ayun, lumalim usapan, ganyan. Tapos parang mas naging close nga, no. Tapos ayun, sabi ni Bea, uwi siya ng 2013 ng December. Tapos 14 na ng January 2014, no. So, ayun, sabi lang ni Bea, kita tayo, ganyan, 2 days. Kaso 2 days lang ako pwede kasi madami pa siyang kikitain. So ako, sabi ko, yan lang ang kailangan ko. Bigyan mo ako ng 2 araw. Bigyan mo akong 2 days. Kasi unang araw ko parang para malaman mo na nakakatawa pala ako. Tapos yung pangalawang araw, mas mas malalim. Oo. Nakakatawa ako din, magiging seryoso ako sa'yo. Yan. So nagkita kami 2 days. Tapos yung naging, hindi na 2 days. Ayan na. Kasi yung 3rd day, kami na. Tapos, wala na, hindi na kami napaghiwalay. Oh my, talagang nung 3rd day, naging kayo na agad. 2 days siya na magkahiwalay, pero yung 2nd day, yung 3rd day, yun na, kami na. Oh, wow. Siguro dahil... Nakita niya, naramdaman mo, naramdaman niya na nag-click. Oo, siguro. Parang siguro sabi niya, ay, parang pwede din ah. Parang ganun. Nakakatawa naman pala to. First time sa TV, no? TV talaga yun, no? Pagka-kiss ko kasi kay Bea, tol. Wala na. Lock-in na. Pagka-kiss ko, sabi ko, pag gumalaw, ibig sabihin, love niya rin ako. Love niya rin. Kasi pag hindi, parang, alam mo yun, walang reaction, parang, uwi na ako. So, nung gumalaw, Kinilig, ganun. sabi ko, ay, put. Dali. Okay. Okay. Yay! Ganun. Sa Zambales kasi yun eh. Oh, wow. Doon kami White Beach. Nagdagat kami. Taon-tawa nga si Bea kasi para siyang, nung araw daw na yun, feel niya na safe siya sa akin, na sasagipin ko siya pag nalunod siya. Hindi niya alam. Hindi ako marunong lumangoy. So, hindi ako marunong lumangoy, no? Nakakatawa yun na. Pero para akong, sige, kaya, yan? Mataas yan. Matangkad naman ako eh. Kaya Masaabot pa ng tsaka tubig. basta dyan sila kuya. Oo, ganyan. So, ayun, nung gabi, doon ko na inamin. No, sabi ko, pag di ko to inamin, pagsisihan ko tong habang buhay, no? Pag inamin ko, tapos reject, okay lang, at least naamin ko. So, ang plano ko nun, 2 lang mangyayari, no? Uuwi kami ng Manila na awkward sa bus or dediretso kami ng Baguio Ang ganda. na in love. So, ayun, nangyari na, kami, asa bus na kami, Olongapo to Baguio. Nagbagyo kayo. Tapos yung Olongapo to Baguio, walang upuan. Oh my God, tayo lang. So nakatayo kami, magkahag lang kami. Ay, Yan, boy! Ang ganda, pinili mo yung bus na walang upuan eh. Na ganyan. Ang linis ng bus na yun, super linis. Yun eh. Yung super linis. Super linis na Sobrang bus. linis, walang upuan, ano? Oo, ngayon lang kami, hanggang Baguio. Hanip. So sabi ko nun, yun na, tagumpay. Diretso Mines View. Mine Ano yan. lang, Mine yan eh. ganyan lang. Tapos, nagtaho, ganun. Yeah, Tapos, strawberry taho. Ano pa bang ginawa namin doon? Yung sa may, Burnham Park. Konting Ganyan. Yan, kami, nag-swan. Swan. Oo. Yan. Ang saya, men. Parang classic na Classic siya, na love story. Tapos yun, umuwi na kami. Ilang taong kayo niyan? Mga 12 din. Ito pala, after grade 6 pala to. Hindi, yan? Ano ba? 20, ano yan eh? Graduate na. 22 siguro ako, ganyan. Kaka-graduate lang.
Siguro, parang. Oo. Ang bilis na nangyari sa amin ni Bea. Naging kami 2014, 2016, nag-propose ako. Fiancé na yan. Fiancé na yan. So, yun, 2017, kinasal kami. Tapos 2017 din ng November, pinanganak na si Nara. Tapos 2017 din ng November, dumating na ako Amerika. Ang bilis ng kaganapan, no? Okay. Pero nung time na yon, si Bea, based pa rin sa States. Oo. And then, umuwi-uwi lang dito. And then, ikaw talagang purely, Manila pa rin. Wala akong planong magpunta na Amerika. Kaya nga hindi ako magaling mag-English eh. Iba rin, kumbaga talagang kung paano ka dito. Pinoy. Pinoy, So sa isip ko talaga, wala akong plano. Alam mo yun, hindi ko siya parang pinangarap na titira ako sa Amerika, ganyan. So hindi talaga, hindi nga ako nakikinig sa mga English class eh. Kasi para akong yung mga Hapon nga di marunong mag-English pero okay lang. Kaya nila eh. Alam mo yan? So ayun. Kaya yun, medyo pagsisisihan ko din ako. Gets. So parang nung naging kayo na ni Bea, si Nara doon na pinanganak dito. Doon na, nandun na sa kayo. Oakland, no? Sa Pareha Oakland. sila ng kung saan pinanganak si Tupac Shakur. Oh, Kaya si Nara, bro eh. bro. Medyo gangster na yung mga datingan ni Nara. Ang ganda ng mga pormahan niya Astig yun, Astig, yun. no? Sa Oakland pinanganak yun si Nara. Grabe. Tapos, dapat susurpresahin ko si Bea sa panganganak niya. Ang plano ko, 2 days before, andun na ako. Anong nangyari, bago ako lumipad, nanganak na. So ako yung na-surprise. Pagdating ko doon, nanganak na. Ganun. So, yun yung bumuhos sa akin na lahat ng responsibilidad mo. First time ka dito. First time na tatay ka na din. Oh my God. Tapos, wala kang kilala dito. Alam mo yung mga ganun. Oh my God. Tapos makikitira ka. Kasi wala naman kaming bahay. So, siya, parang talagang biglaan lahat. Life happened agad, Oo, Dire-diretso, galing nga yun. Yun nga sinasabi ko, wala palang wala pala siyang parang, alam mo yung exit sign sa pag nagda-drive ka. Parang, papunta na to Magugulat ka na lang, nandun ka na. Parang, hindi na kami nagkikita ng mga kaibigan ko Matanda na pala kami, alam mo yun. Parang ganun. Gets. Biglaan siya So nangyayari. parang parang andyan na. And then kailangan mo na mag-adapt. Kailangan mo na mag-adjust. Oo. Ito na yung bagong buhay ko. So pagpunta mo doon, wala ka pa ring work. Wala. Ang plano. Hindi, ang totoo, ang plano, akala ko smooth kasi nga, alam mo yun, asawa ko si Bea, meron naman kaming petition, ganyan. Nagka-delay. So, ayun, anong nangyari? Hindi ako pwede mag-work ng 3 years. 3 years pala. Oo. Hindi ka muna nag-work. Ikaw ang mas nag-aalaga kay Nara. Ako talaga. Si Bea, dadating sa gabi, para kaming alley-oop na ako nun. Pasa mo na. Pero hindi rin kasi pagod din eh. Galing trabaho. Pero yun, at least, nagampanan ko naman yun. Noong una, takot ako. Takot ka magpaligo ng bata. Ang liit eh. Tapos parang, alam mo yun, di kayo na ni mami mo. Pero wala, nung eventually, nag-adjust din eh. Talagang ako na, lahat na eh. Umaga, gabi, ganyan. Ako, na-enjoy ko rin naman, Wala, nakabisado ko na lahat ng Paano mo inaral? Cocomelon, lahat yun. Ni YouTube mo? Paano magpalit? Tinuro sa'yo ni Bea? May training naman, men. May training. May training. Actually, maganda rin yun kasi pagdating ko doon, nagkataon din, kailangan din ako doon. Nung panahon na yun. So, alam mo yun, sakto talaga siya. Kasi ang plano talaga nun, uuwi ako ng Philippines. Tapos antayin ko dito yung petition ko. Kaso pagdating ko doon, nakita ko sila. Paano may iiwan yun? Alam mo yun? Hindi ka na makaano. Hindi na. Sabi ko na, sige na, rock and roll na to. Wala kaming plano. Wala akong damit. Yung nakakatawa dyan, wala akong despedida, Kasi ang nasa isip namin, babalik ako. So yung nanay ko, tatay ko, ganito lang kami nagbabay. Okay? See you soon. Tapos, yung despedida ko, kasama ko lang isang tropa ko, nagluto lang ako na spam. Kasi gabi na parang kumain lang kami. Tapos,
kinabukasan, Hindi wala ka- na ako. Hindi ka man lang nakakain ng adobo kakainin ko o kaya yung mga Pinoy sinigang. Parang mamimiss ko to. Spam pa yung kinain mo na marami dun sa... Sana nakakatawa na 5 taon yung tinagal nung... Grabe, no? So yung kwarto ko, hindi ko inayos na pang, pwede na ditong may ibang matulog dito. Hindi na. Pagdating ko dun, wala talaga. Grabe, no? Pagdating ko dun, ano na lang, sige na, game na to. Yun eh, ginusto nyo yun eh, di ba? Wala ka namang ibang sisisihin eh. Na, ba't kami may anak? Alam mo yun? Kayo lang naman dalawa nag-decide nun eh. So, ayun. Pero totoong walang mga araw, gabi na natutulala ka na parang, ano ba tong nangyari? Para bang, ang sinasabi mo, parang simula nun, syempre, nandyan na yung bata, tuloy-tuloy na kayo, gagawin nyo lang yung kailangan nyo gawin. Pero hindi ka nagkaroon ng time na parang napapatingin ka sa malayo na, ano ba to? Ano nangyari? May ganun ba? Parang di naman kasi kami. Basta magkakasama kaming 3 eh. Yun yung mahalaga. Oo, tsaka in-embrace ko rin yung fatherhood, masarap din eh. Oo. Parang alam mo yun, uy, meron na akong meron na akong family, ganyan. So kami na to. Alam mo yun, parang bagong bagong responsibilidad na okay din, parang level, alam mo yun, nag-level ka sa laro. Parang may bago ka ng trip. Hanip yan parang ganun. Pero syempre, turbulent yung mga panahon. Oo, gets. Kasi syempre, hindi lang naman ako nag-a-adjust. Oo. Si Bea, isipin mo yun, bigla siyang binigyan ng isa pang parang anak. Oo. Ako. Ikaw. Na dumating doon na parang, paano magluto? Alam mo yun? Parang wala akong alam gawin doon eh. So, sa kanya, malaking adjustment din yun. Tapos, syempre, iba pa yung mga postpartum, yung mga ganon. So, nagkaroon din siya ng konting ganon. Na, ayun, kailangan yung mga tatay, talagang, kung buntis yung mga asawa nyo, kailangan pag-aralan nyo yun, no? Hindi yun yung parang, ay, nabaliw yung asawa ko. Hindi yun ganon, no? Ano yun? Science yun. Talagang hindi sila yung gumawa nun sa sarili nila, no? So, kailangan pag-aralan ng mga tatay. Actually, kailangan hindi lang yung babae yung nanganak, no? Dapat pati ikaw kasi kailangan mo mag-adjust, kailangan mo mag-aral tungkol doon. Cheers. Kape, no? Siyempre, nabigla ka rin. Yung iniwan mong, paano yung trabaho mo pala dito nun? Wala na. Ano yun? Parang ka ba? May permanent work ka dito nun na even yung work mo, hindi ka nakapagpaalam na. Sinabi mo na hanggang ganito ka lang. Sabay, sorry, wala na. Oo, may mga shoot ako nun, tsaka mga exhibit na nakapila. So, nung napag-desisyon na namin na mag-stay na ako sa Amerika, wala, napunks na. So, nagsabi na lang ako ng sorry. Alam mo yan? Sorry. Alam mo yan, hindi ko alam eh. Ganyan. Wala na rin naman magagawa. Hindi ka naman papabalikin dito eh. Totoo. Kaya marami. And yung 3 years na yun, sabi mo, photographer ka, creative ka, ang dami mong ginagawa. Iniisip mo rin ba yung magiging career mo nun? Parang paano ko na itutuloy ito? Matutuloy ko ba to dito sa Amerika? Gagawin ko ba sa online? Ano na lang ba to? Online na lang ako gagawa nitong mga to. Ano yung tumatakbo sa isip mo nung pagdating sa career mo? Ako nun, hindi ako magandang uri ng tao nun eh. Kasi galit ako eh. Alam mo yun, yung parang, ba't di ko nagagawa yung gusto ko? Ganyan. Or kunyari, may trabaho ka, iba. Or magdi-dishwasher ka, or Hindi ko sinasabing hindi magandang trabaho yung dishwasher Hindi ko lang siya, kumbaga, ang nasa isip ko lang, may iba akong dapat ginagawa kasi may iba akong skills, no? So, yun nga, pag di mo nagagawa yung trip mo as an artist, Bad trip. sa totoo lang, hindi ka rin okay sa ibang tao. Alam mo yun, mainitin ulo mo, parang naghahanap ng masisisi, ganyan. So, ganun yung panahon na yun, no? Lalo nakikita ko yung mga kasabay kong photographer dito na nanalo ng mga awards, nag-shoot ng mga malalaking events, no? Pero yun din nakatulong din sa akin actually, na parang doon din naman ako kumbaga yung art ko, naging imbis na palabas siya, naging papasok siya, pa-inward siya, no? Na parang, yun nga, dinocument ko na yung pamilya ko, sarili ko, ang buhay. Lumiit siya. Alam mo yun, na parang, at least nawala din yung parang, kailangan kong,
lumabas yung work ko sa mga magazine, sa mga news. Nawala yung ano na yun yung posibilidad Pati yung posibilidad, pati yung urge ko na Longing. kailangan ganun, nawala din. So napunta siya sa, do-document ko na lang yung buhay ko dito. Which is, yun yung nagbigay din ng bagong parang platform sa akin sa social media na parang, ito na lang i-share mo, no? Meron din naman yung makaka-relate dyan kahit maliit na story yan. I'm sure meron magme-message sa'yo na, Tol, bagong tatay din ako dito. Tapos na-appreciate ko yung gawa mo. So, yeah. Yung challenge talaga na yan, actually, yun yung nagbukas ng bagong, ng lahat, no? ng lahat ng ginagawa ko ngayon. Yun yung nagbukas talaga. Kaya ako, thankful ako na nangyari lahat yun Solid. Yun talaga no? Sa mga creatives, kapag napupunta ka sa ganyang sitwasyon, yun yung nagdadala rin sa'yo na mas maging creative, mag-isip ng paraan. Kumbaga, yung sasabi mo kasi masyadong malawak yung field Oo. And marami kayo nun, marami kayong mga photographers, marami kayong mga creative na ang layo rin ng mga tingin nyo. Okay din yun. Pero syempre, nung nangyari sa'yo na nakulob ka, Corner ka na lang. Ito na lang yung canvas mo, ito na lang yung playground mo. Oo. Mas napilitan kang mag-focus kung nasan ka and anong pwede mong gawin. Oo, yun. Ang shoot ko dati dito, halos araw-araw ako lumalabas, ganun. Tapos pagdating dun, buti si Bea, dahil love niya ako. Yung 2 day off niya, yung isa, binibigay niya sa akin na mag-shoot ako sa labas. Diba, siguro para rin, para di ka bad trip, alam mo yan. Shoot ka dyan, gawin mo yung trip mo, ganun. So, yun, natuto din ako doon na parang, yun nga, kailangan mo talaga gawin. Tsaka, rin siya, credit din siya sa mga artist na hindi tumigil. Na parang pag may setback, madalas doon nagkakaalaman kung gusto mo ba talaga o Pit stop, no? ayaw mo na. Alam mo yun? Ako kasi parang pag mas natitripan kong gumawa pag nagkaka-roadblock Feeling ko parang parang may bumubulong sa iyo na na parang ano mo pa yan? Andiyan na na yan, baka nandun sa sa next, baka nandun na sa next, no? So yun yung lagi ko iniisip at saka parang hindi ko alam kung pagiging harsh yun sa sarili, no? Pero yun yung discipline ko na parang kapag nahihirapan ka, baka ibig sabihin kailangan mo pa gumawa. Parang ganun. So, ayun, doon na nagawa lahat yung things you wanted to say. So, lahat na ng project na yun, doon na siya nagbunga. Tingin ko magandang thinking siya magandang mantra siya Kasi inevitable naman na may mangyayaring challenges sa buhay 'di ba? So parang yung kumbaga yun nag-adapt and nag-adjust ka na dahil alam mo namang may mga challenges na mangyayari. Titignan ko na lang tong challenge na to as tulak para i-push sa susunod. Kasi kahit naman kunyari condition mo yung utak mo na hindi, smooth sailing lang, wala mangyayari. Ikaw naman ang mapufrustrate kapag may nangyaring hindi maganda. 'Di ba? So parang might as well kung may mangyaring hindi okay, at least tulak 'yan for you to take it to the next level. Yeah. Oo. Ang ganda, no? And ako, naalala mo ba, Jeloy, na sabi mo, maliit, parang lumiit yung mundo mo. Ito na lang yung mga pwedeng kong kuhanan muna. Sabi mo, paloob. No, naalala mo ba yung unang post mo or kuha mo na pinost na napansin ng mga tao tapos nasabi mo sa sarili mo na, uy, parang mukhang ito yung pwede kong gawin para mas makapagkwento. Before parang things you wanted to say? Pagdating ko na Amerika, parang kasi ako nun nahilig din ako magkwento. So, mahaba na yung tinatype ko. English tol Hey, let's go! So, ayun nung nag-start ako magkwento na parang yun nangyari sa akin, kung anong mga pinagdadaanan, ganyan. So, dun siya hindi ko na maalala syempre mismong post, pero yun Tapos, nagtulay siya sa nakakalabas na ako, nakakapag-interview na ako ng tao, tapos yung mga tungkol sa ganon. So, doon na siya, naging portrait na may sulat. Una, portrait muna na may nakasulat
Tapos, nung pandemic, doon na tumawid yung Things You Wanted to Say. Mhm. Ang bilis! Oo. Naging libro. Ay, kaya rin ako nandito ngayon. Ganun. Pero yung sa Things You Wanted to Say, paano naman nabuo yung konsepto na yun? Dahil syempre, gets ko na photography, portrait, ginagawa mo talaga siya. Pero yung mga linya na yun, nanggagaling dun sa mga kausap mo. Tama ba? Oo, nung portraits Ang pa lang. portraits, Wala diba? hindi pa yung Things You Wanted. Oo. And then, paano napunta yung idea na ilalagay ko to dun sa portrait? Susulat ko siya. So, yung mga portraits na may sulat na yan, ang nabigay sa aking idea niyan is yung impact ng image na may nakasulat. No? So, yung naisip ko na, iba pala yun, no? Kasi hindi ka magbabasa ng caption eh. Andun na, nakasulat na. Ganon, no? So, pagdating ko, parang November 2019, syempre turbulent nga rin, dami ko iniisip. Nag-post din ako sa story ko nung, what are the things you wanted to say but never did? Yung may pwede ka magsumagot. So, may mga sumagot nun, mga 30, tapos hindi ko naman pinansin na. Kasi yun, February, parang may nagbubulong sa akin na gawa pa ako ng project. Kasi dapat titigil na ako eh. Kasi nga, nagka-work permit ako, tapos biglang pandemic naman, di ba? So, para akong okay, so, Jesus, ayaw mo akong maging photographer. Pero para may sa akin na sige, gawa ka pang isa pang project, ganyan. So, yun yung parang last hura ko eh, yung Things You Wanted to Say na nakita ko yung mga film photos ko. Tapos, nakita ko yung mga quote na sinend sa akin. Sabi ko, sige nga, ibabandalize ko yung pictures gamit yung mga yan. Pero bala ko doon, yun lang, konti lang, kung ilan lang yung picture ko. So, matatapos na siya agad. Pero nung una kong post, alam ko na agad eh, na parang, parang iba to Parang ganun, no? So, ginising ko si Bea, or bago kami matulog, sabi ko, parang may may natalisod akong no? Parang kakaiba tong nagawa ako na project na to. So, yun na yun eh. Blurry na yun eh. Kasi ilan lang naman nagsusubaybay na sa akin sa Instagram, wala pang 7,000, parang ganun. Tapos parang nag-jump siya ng 700,000 sa isang taon, parang ganun eh. Grabe, no? Hindi ko na rin siya inaisip eh. Alam mo yun na parang, ang daming tao, ganyan. No, nakakatawa nga yung mga ate ko pa yung nagtitingin kung sino yung may check. Sino yung mahalagang tao, no? Parang, may director ng taga-LA, nag-follow sa'yo, i-check mo. Di ko na nakikita yun eh, kasi madami, bigla-bigla na yun eh. So, ayun, yun yung nangyari sa kanya. And ba, parang paano mo nga rin hinandle yung ganun? Kasi siyempre, photographer ka eh, behind the scenes ka. Hawak ka ng camera, hindi ikaw yung nasa limelight. Biglang ito, parang ikaw na sa'yo na nakatutok mga tao. Parang may may epekto ba yun sa'yo na ano rin yung naging pros and cons dun sa setup mo? Parang gano'n. May nakatulong na sulat mula dun sa project eh. Na parang, kasi sa totoo lang, ikaw bigyan ng ganung attention, magkaka-ego ka talaga eh. Na parang, alam mo yun, lupit ko yung ganun. Tapos may natanggap akong letter na parang, Jeloy, naka-schedule ako ngayon na kuhain yung buhay ko. Ngayong araw na to, pero nakita ko yung work mo, tapos naisip ko na i-postpone. So, wala lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na may naduktungan kang buhay, yung project mo. So, yun. Nung nabasa ko yun, para akong binuhusan ng tubig na parang, anong tingin mo dyan sa project na yan? Ego-ego lang yan. Hindi yan ganyan. Buhay pinag-uusapan dyan. No? So, ayun, simula nun, nilet go ko rin yung project na parang hindi na ako gumagamit ng pictures ko. So, naghanap na ako ng mga trip shop. Yun na nga may mga kupit na. Or yung mga sinisend sa akin. Tsaka hindi ko na rin, walang watermark. Alam mo yun, hindi ko inaangkin na, alam mo yun, na parang, para saan pa yun na dapat yung makakita nung gawa mo, ipalo ka, para, alam mo yun, nawala na. Nung buti na lang natanggap ko yung sulat na yun kasi talagang, promise, nawala yung isip ko dun sa numbers or kung ano mang naambag mo. Yung mga ganung-ganung bagay, no? So, and parang lumuwag na rin yung pakiramdam mo pagtas nun, no? Parang at least, siya, grounding talaga siya. Yan, laking parte nung sulat na yun. Naalala ko yun eh. So,
Kaya nga naalala ko eh. So ano siya, no? At least hanggang ngayon, dala ko pa rin yun na parang, alam mo yun, kung ano mang merong reach yung ginagawa mo. Hindi naman siya sa tsamba, pero wag mo masyadong feel na feel. Yun ganun. Yung poise pa rin eh. No, nakatulong din yun eh. Yun talaga. Wag mong masyadong feel na feel. Ganda nun. Kung wala kasi parang... Maraming kailangan makarinig dun eh. No? Alam mo yun kasi parang, oy, pre, relax pag lang. nga may nagsasabi sa akin na malungkot siya dahil daw konti yung nagpa-follow sa kanya, alam mo yun, 10,000. Naisip ko, gagi, maglagay kang 10,000 na tao dyan sa Eastwood, putya, ang daming tao niyan, di ba? 10,000 yun, ang daming tao nun, di ba? Tapos anong gusto mo? 1 million, 2 million, para saan yung, ano yun, alam mo yun? Mag-iiba ba yung ginagawa mo or ipopost mo kapag gano'n nakarami yung... O parang yun yung naiisip ko lagi, parang, well, alam mo yun, na mahirap pwede sabihin na, syempre, masasabi mo yun, dami nagsusubaybay sa ginagawa mo eh. Pero yun lang yung naiisip ko sa kanya na parang, minsan, pag madami na rin tao, para na rin siyang sumisigaw ka sa wala. Alam mo yun? Kasi madami na eh. Kaysa yung parang mas konti, parang okay din yun, parang gano'n. Pero syempre may advantage tsaka disadvantage yun, parehas, yung ganong audience. Ganda nun na parang kapag wala ka pang audience, wala pang muka, no? Pero kapag dumami na ng sobrang dami, parang maabot din sa point na parang wala na rin ulit muka. Oo ang dami na nun. Oo. Alam mo yan, no? Kaya parang ang ganda rin nung nasa gitna na pagka may ginagawa ka, at least tumingin ka sa mga tao, 10 tao. Oo, hindi kaya lagi kong pinapromise, kunyari may event ako, book signing, ganyan. Kahit 800 pumunta doon, dapat lahat makilala ko or makita ka niya, makausap ka kahit mabilis, di ba? 10 seconds, 15 seconds kasi nagpunta yun doon eh. Sa mga tao yun. Tao yun. Ano mo yun? Tao yun na may sila, buong tao, hindi yun parang imaginary na number lang na umattend. Alam mo yun? Tao yun eh. Yung iba bumiyahe or excited makita ka. Tapos, alam mo yun, kaya requirement ko, pag may book signing, kailangan ubusin natin yung tao. Hindi pwedeng may cut off na, sorry na lang po sa mga huling dumating, yung ganun. Alam mo yun, kahit yung nag-merch day kami, di ba? 1,000 yung dumating na tao. Grabe. Hindi mo pwedeng yun eh. Pagod na ako. Alam mo yun? Pagod na pala ako. Kasi tsaka gusto ko, nakatayo din ako. Nakatayo yung mga nakapila doon eh. Parang ganun. So, yung kahit madaming yung number na yun, yung tao yun eh. Yung lagi ko iniisip eh. Di ba? Yung parang, may bago kang nag-follow sa'yo. Tao yun, di ba? Alam mo yun? Yeah. Ganda, maganda mentality yun, Lalo sa age nga ngayon na puro numbers, puro data. Oh. Pero kung tinitignan mo pa rin yung mga tao bilang tao, remind ka nga na... Ano siya sa akin, men? Sorry. Yun talaga. Doon ako naiinis sa part na yun na mathematically, hindi mo sila pwedeng ma-meet isa-isa at makausap. Doon ako na frustrate sa totoo lang. Kasi isipin mo yun, ang dami-dami nun. Tapos, imposible siya mangyari. Kahit i-add mo yung minutes. Diba? Kunyari, 5 minutes isa. Hindi kasya yun eh. Parang ganun. So, yun yung... Doon ako napuprostrate. Yun yung ayoko sa kanya. Na maraming tao. Tapos, hindi mo naman lahat makakausap. Diba? Kahit nga book signing, hindi ko pa rin nabibitin ako eh. Kasi yung iba, thank you pag yung iba sa book signing, may sulat agad sila eh. At least yun, nababasa ko sa aeroplano or pagka wala akong ginagawa, ganun. So, yun yung maganda. Sana itong podcast makabawas ng frustration. Diba? Kasi narinig mo kanina, millions and millions of ayun pala, thank narinig you. mo? Thank you sa lahat ng... Laking bawas na sa'yo siguro. Million na nanonood dito. Nakakakaba pala to. Talaga. Napipressure mga tao dito. Grabe. Kasi sa pambungad pa lang natin. Hindi, pero... Jello, ito naman din yung purpose din ng podcast eh. Dahil nga imposibleng mangyari yan, at least may ganitong opportunity na makapagkwento ka na
dagdag din na parang halos pag pinakikinggan nila to, pwedeng sila yung kakwentuhan Kausap mo. Oo. Oo. So maganda rin na sana itong podcast may interaction din with you guys, no, sa mga followers ni Jeloy. Pwede rin kayo mag-follow. Hindi naman to live stream kaya hindi naman automatic natin makikita. Pero kung makakapag-comment din kayo ng questions, thoughts ninyo habang nasa pod, maraming bagay yun. Ipapakita ko kay Jeloy. Yeah, tsaka babasahin ko rin. Para pwede nating pwede actually, pwede nga yun. No? Ayun, kung may tanong kayo, i-comment nyo dito, tapos pwede ko sagutin, maggagawa ako ng video. Diba? At least dito ko babasahin yung tanong. Tama. Ayun, ito na pala. Ito dito yun. na. Comment na lang kayo dyan ng mga katanungan. Yun. Hinga. Dahil andito ka na at andito ka pa. So, ang ganda rin. At least magamit din natin tong platform. Pero, actually, gusto kong bumalik ng Nakaraan. Actually, ang hirap itawid to the next step. Pero parang isa ko kasing naisip, kanina kinukwento mo, buhay, pamilya. Iba yung pamilya mo nung nandito ka. Iba rin nung ikaw na. Oo. Tapos parang kakaiba rin na kinukwento mo yung kwento ng pamilya mo online, and then may mga nagsasabi, may mga nagko-comment na dahil nakikita nila kung paano ka bilang asawa, paano ka bilang tatay, bilang family man, na-inspire daw sila magpamilya. Mga bata pa kayo, ha? Konteksto rin ito, Jeloy, syempre na galing sa iba't ibang henerasyon na maraming pinagdaanan mga batang Pilipino rin kanya-kanyang pamilya. 'Di ba? May mga tinatawag na generational trauma, no? Yeah. May mga trauma sa kanya-kanyang kung paano pinalaki. Pero nakikita ka and nakikita nila na may ganito palang paraan ng pagtatatay o pag-aasawa. Na syempre nababasa mo 'yun, nababasa. Ano naman ang nagiging mo doon? Reaction mo doon? Gusto maganda, man. Thank you, kasi at least ma-explain ko din, no? Guys, hindi ako si Jesus, Hindi ako mabait na tao, Hindi ako, perfectong tao, Kaya nga, pero lahat ng nakikita nyo or yun lang yung nangyayari talaga sa amin. Kasi syempre, may mga mababasa ka din bukod sa mga na-inspire. Meron din parang, gets ko rin sila na alam mo yun, baka pwedeng masyadong personal yung mga sinishare mo. Alam mo yun, gets ko naman yun Pero yun nga, gusto ko na explain, no? Bago pa ako maging yung mga ginagawa kong videos or kung ano man, documentary photographer talaga ako. Simula dati pa, no? 2013, yan na yung ginagawa ko, no? Bago pa lahat dumating sa Facebook or sa Instagram ko this year or last year, matagal na panahon na akong nagdo-document ng buhay ko na pinapakita ko publicly. Kasi yun yung art ko yun yung trabaho ko, no? In a way, ko na rin yun sa pamilya ko parang love language na rin na parang, hindi ko alam kung ma-appreciate nila, pero yun doon ko rin napapakita yun na parang, andito ako, napicturean ko Alam mo yun, ibig sabihin, nandito ako. Pero ang masasabi ko sa mga natutuwa or na-inspire, okay din yun, no? Dahil ako naman, ang pinaka parang aim ko lang, para sa akin, malaking bagay na pag natigil mo yung hindi magagandang cycle Yun na yun parang, alam mo yun, kaysa mauulitin mo siya sa mga susunod na, tas yung anak mo ulitin lang din yung cycle na ganon. Para sa akin, yun yung pinaka driving force ko rin yun na parang hindi ko nagagawin tong mga ganitong bagay kasi hindi siya okay yung mga ganon, di ba? So, yeah, hindi mo rin naman yun completely matatanggal. Di ba? Kunyari tayo, sa mga magulang natin, ina-expect agad natin na kailangan magbago na kayo ng pananaw, Siyempre, mahirap din yun sa kanila. Di ba? Unti-unti din yun Or minsan, hindi mo naman siya completely matatanggal. Pero yun nga, basta may effort lang. No? At kami, ganun lang din naman gusto kong malaman ng iba na
mag-effort lang kayo. Di ba? Hindi yung parenthood, hindi naman siya parang, ito ako Ito ako, ganito akong klase ng tao So, ito na yung magiging parenthood style ko. Hindi, para sa akin dapat, galingan mo talaga. Alam mo yun, mag-aral ka, mag-research ka kung anong gagawin. Hindi siya yung parang ano lang, no? Mag-a-adjust sa ugali mo. Yung parenthood mo. Kasi hindi yun yung kailangan ng bata Meron siyang staple na kailangan mong pag-aralan. So, ganyan kami ni Bea, no? Although, alam mo yun, men, sabi nila, ma-figure out ka na anak mo sa future Di ba? May mali ka pa ring ginawa. So, at least, ginalingan mo. Alam mo yun. Yun na lang yung consolation prize mo dun Kasi, totoo naman yun, di ba? Parang, lahat naman tayo parang meron tayong say sa mga parents natin Parang konti pala yung narinig ko na nako, perfect talaga yung magulang ko, alam mo yun. So, kinakatakot ko rin yun marinig. Pero excited din ako kung ano yun. Alam mo yun. Ano kaya yun? No? Kasi ginalingan naman namin. Parang ganun. Ganda. Ang ganda rin una sinabi mo, no? Siyempre, kinukwento mo yung buhay mo, nakikita ng mga tao, na-inspire sila, na-appreciate mo yun. Pero meron ka pa rin pag-acknowledge na hindi ako perfecto. No? Huwag nyo rin tong gawing batayan lahat, no? Oo, kasi hindi talaga, no? May mga problema rin kami. May mga pagsubok na kailangan everyday naman problem solving lang ang life na, pero kumbaga, ayoko rin sabihin na hindi totoo yung mga ginagawa ko. Kasi totoo yun Yun talaga. Kung gusto nyo, samahan nyo kami sa bahay. Alam mo yun? So, kapag may mga dinadaanan kayo, nalilito kayo, kung anong gagawin, tanungin nyo na lang, what would Jeloy do? Wag. Ay, di ba? Wag, baka sablay. Marami akong sablay Marami bang sablay? Pagka, yun nga lang. Baka na-edit, wala na sa video. Proud lang ako na sa sarili ko na mabilis ako mag-adjust. Pero marami akong sablay, no? Pero pag may sablay, agad, parang, shit, anong solusyon? Paano ka mag-a-adjust? Paano gagawin mo para okay ulit? Parang ganun. Ganda rin yung sinabi mo kanina na na goal lang ay kung ano man yung mga naranasan sana nating di masyadong maganda noon. Huwag mo na lang ulitin. Malaking bagay na yun. Kasi sa totoo lang, baka hanggang dun lang din muna yung magagawa mo Kasi sabi mo nga, kahit naman anong gawin natin, kung pagpapamilya, ganyan, meron niyang makikita yung mga anak mo na siguro eventually iba rin yung magiging take nila. I'm sure. Diba, sigurado, no? Oo, pero at the very least niya, yung batid mo na hindi maganda, kung aware ka na doon, tapos hindi mo in-effortan na hindi ayusin yun siya magiging problematic. Yeah. Pero kung alam mo na hindi makakabuti itong isang bagay na to, hindi mo na tinuloy, ang laking bagay na niya sa pag-progress ng susunod, no? Oo, malaki na yun. Hindi mo na ipapamana yun. Kumbaga, yun na nga yung yun na yung regalo sa'yo ng anak mo kapag magaling din siyang magulang. Yun na yun. Hindi na dapat na, alam mo yun, na, bilan mo ako ng paglaki mo. Hindi na siya gano'n, no? Para sa akin, malaking sumakses ka na nun kapag yung anak mo naging okay na parent. Parang ibig sabihin nun, feeling ko maganda yung nagawa mo. And sabi mo nga, maraming bagay ay pinag-aaralan sa parenthood, kailangan ding aralin dahil hindi naman lahat ay automatic, no? Oo, ako ang trip ko, men, hindi books, hindi naman yung internet, alam mo yun. Kasi medyo hindi ko rin trip yung na susunod tayo din sa psychology ng Western Oo. Kumbaga, iba yun magkaiba tayo ng lahi Iba tayo ng sensitive, ng mga ng values So, mas ang ginagawa ko namin is, kinakausap namin yung mga parang parent na gusto namin. Alam mo yun na parang, paano ginagawa nyo, ganyan-ganyan. So, more on ganon. Tapos kung ano yung gumana sa amin, na parang umokay naman, yun din yung ginagawa namin. Ayoko rin maging masyadong, alam mo yun, yung by the book na aral na, dapat masana yung anak mo na ganito, yung ganyan. Lalo, tinitignan ko lagi, sino ba nagsulat nito? Alam mo yun? Ba't ako maniniwala sa'yo? Or ano ba?
lolo ka ba na maganda yung naging takbo ng mga buhay ng mga bata na anak mo? Or kasing edad lang din kita? Alam mo yun? Paano mo nalaman yan? Kung parehas lang tayong first time maging magulang. Alam mo yun? Baga parang hindi one size fits all, no? Parang Oo. hindi isang bagay tas applicable sa lahat. Kaya sinasabi mo, kailangan pag-aralan, pero may sarili ka rin na kailangan mong tansyahin. Kasi tinatanong mo sa experience ng iba, binabasa mo, pero ikaw mismo habang nararanasan mo yun, may mga bago ka rin kailangan i-adjust na hindi ka parehas ng iba. No, ang ganda. Grabe, parang gano'n na ako. Nag-family counseling na ako sa'yo, Jello. Parang... Okay lang, para maiba naman. Dahil sa pag-uusap natin, parang na-inspire na rin ako magpamilya. Yay! Let's go! Mahirap magkaroon ng pamilya. Mahirap din. Mahirap. Mahirap na enjoy. Oo naman. Masaya And din. enjoyin mo na rin yung pagiging mahirap niya. Ganun naman. Lahat naman mahirap eh. Pag hindi ka may pamilya, mahirap din naman. Mamili ka lang ng hirap, no? Ang ganda, totoo. Mamili ka ng hirap sa earth na to. Kasi no. mamimili ka lang talaga. So, ang napili namin is, mahirap na may pamilya. Maganda daddy hat ka. Balik na, dad hat pa, no? Dad hat or dad cap. Balik natin sa pagiging creative. Creative hat ulit, no? Kasi, yan. Dami mong nagagawa, no? At ginagawa bilang creative, no? Photography, video, illustrations ka pa. Daming trip eh, no? Dami mong trip eh. Gawin na lahat yan. Gawin na lahat yan, di ba? Nag-street art ka. May mga namimit tayo kung sino-sino, muralist, biglang kakilala mo pala, ganyan. Author ka na rin ng book, vlogger ka na, influencer ka na. Ang daming trip. Pare, kulang na, ang balita ko pa, nakita ko may kumakalat na photo eh. Magbabattle MC ka daw. Nakita ko yun, yung lumabas na kasama ko yung yun eh, parang matindi rin yun na battle MC yung kasama ko dun. Matindi yun, maraming ganun. Ang ganda ng mga jokes nun, tawan-tawa si Bea. Yan ang bahala sa mga one-liner. Siguro yung 40 niyan, one-liner. One-liner lang, Pero siyempre niya, iba't iba yung creativity na sa creative field, iba-iba yung tinatry mong gawin. And paano mo tinatawid yung mga yun? And paano mo, gamitin na natin yung term na nare-reinvent yung sarili mo pagdating dyan. Kasi parang sanay ka na sa isa may nasa isang lane ka na. Pero parang paano mo ka tumatawid sa kabilang lane? Para gawin na naman tong isang bagay na to na not necessarily yung una mong natutuhang gawin. Pero namomodify mo yung sarili mo para maging magaling din dito sa isa. Na anong realizations mo sa mga reinventions na yan? Intentional din ba siya? Something siya na dumadating lang tas nakaka-adapt ka? Ayun. Ganda yun Yeah. Ano ba? Wala kasi parang ako din, feeling ko hindi naman yung style or yung approach mo ng kung ano yung ginagawa mong art. Hindi lang siya nakakulong dun sa field na yun eh. Pwede mo siyang gamitin sa lahat basta parehas lang yung boses mo. Gagana naman siya sa lahat eh. So, kung kaya mo gawin yun yung mga yun, kumbaga ganun. Tapos, siguro ako, na-excite ako eh pag nakakita ako ng mga bagong, kunyari, batang photographer, bagong, kung ano-ano eh. Sa totoo lang, kung saan ako na-inspire, no? Kahit kay Lama Lupiton, grabe, idol. sa Flip Top, mga ganyan. Na-inspire ako, no? Ano siya parang ang ganda lang nung nabibigay niya sa akin. Tapos yung mga TikTok, yung mga ganyan. Parang lagi ko sinasabi, imbis na ayoko maging yung maging matanda na pangit naman yan. Nung bata kami, malupit kami. Mga ganun, alam mo yun? So, ayun. Kaya ako rin siguro natripan na parang yung pag-aralan din yung language ng mga new generation na paano, alam mo yun, parang wow, okay yan Pwede ba ako dyan? Alam mo yun? Yung mga ganong tanong lang sa utak ko. Tapos, kasi kailangan mo rin yun, tayo rin as creative. Hindi naman para lang maging relevant. Pero dahil gusto talaga nating maging kasali. Alam mo yun? Kasi hindi rin
natutuwa ako sa mga artist or mga tao na parang grabe, no, 65 na siya tapos may audience siyang 17, 18. Biruin mo yun. Paano yun nangyayari? So, yun yung curious din ako sa ganun na parang paano yun na parang, kunwari tayo, nung mas bata tayo, parang trip natin sila Anthony Bourdain, parang nakaka-relate tayo or sa mga gawa nung iba pang, hindi naman natin kasing edad. So, yun, dun ako na-inspire. So, yeah, tinatry ko yan, gumawa ng videos, nung nag-umpisa yung mga video namin, no? Dati, sabi ko, paano yun? TikTok, di ba sasayaw ka doon? So, pwede pa lang hindi, no? Pwede pa lang parang documentary pa rin. Yung vlogs, sa totoo lang, documentary siya eh. Di ba? Hindi naman kami uma-acting. Hindi naman kami uma-acting na, kunyari, gawa tayo ng skit, alam mo yan? So, pasok pa rin siya sa ginagawa ko as documentary, na ginagawa ko lang talaga kung ano yung nangyayari. Dino-document mo, ganyan. So, yeah, yun yung parang doon ako natutuwa eh. Tapos yun, realizations ko parang wala lang, hanggat kaya mo stretch yung pwede mo maabot ng mga tao. Alam mo yun, gawin mo kasi sayang din yun eh. Pwedeng may matuto ka sa kanila, tapos sila matututo din sa'yo. Tsaka matututo ka talaga sa kanila na parang ako natutuwa ako pag parang nahuhuli ko na yung humor nila eh. Nung una, di ba, ang hirap eh. Yung parang, ano yun? Di ba, may mga parang bagong videos ngayon, yung mga millennial or ang mga Gen Z. Pati nga yung mga bago, yung next na sa Gen Z. Alpha, Na parang iba rin yung humor nila na parang nung una hindi mo gets. Tas basta kakaiba siyang comedy na yung mga nakakatawa nilang videos. Kakaiba siya na parang magigets mo rin eh pag lagi mong pinapanood eh. So ayun, consumer ako ng ng kung ano-ano, no? Yeah, naniniwala ako dun eh. Kung may gusto kang gawin, i-consume mo din 'yun. Alam mo 'yun, hindi pwedeng gusto mo mag-vlog tas wala ka naman papanoorin na ibang vlog, alam mo 'yun? Para matututo ka rin eh kapag nagko-consume ka, saka wala lang, paikutin mo yung yung system, yung proseso na kung gusto mong may manood sa'yo ginagawa mo, manood ka rin naman ng iba. Hindi naman pwedeng hindi ka pupunta sa ibang exhibit. Tama. Yung exhibit mo lang pupuntahan. Masyadong rockstar, no? So, yeah, yun yung trip ko. So, parang sabi mo nga, parang pwedeng nasa isang lane ka, pero magagamit mo rin kung ano yung mga natutuhan mo dito sa iba pang lane, sa iba pang art forms. Oo. Diba? And, kapag nagko-consume noon, mas natututo ka rin doon, na pwede mo rin ma-apply sa sarili mong paraan. Sabi mo nga di ba? TikTok, akala natin puro lang sayaw-sayaw. O, yung pagiging documentarist mo, pagiging artist mo, magagamit din pala. So, makaka-adapt no? And may commonality lagi. So, kaya pala napansin ko, na yun nga, pumupunta ka na sa mga hip-hop event. So, ibig sabihin ba niyan? Rapper. kasi sabi mo, consume ka ng consume para eventually ikaw magiging ganun. So, kumusta yung huling battle mo? Lip cramp. Sorry. Si Jerry pala to. Hindi. Nakakatuwa yan, men. Alam mo ba, align kami ni Bea, men, sa lahat ng bagay. Halos. Sa flip-top lang. Ayaw niya nung rap battle, no? Pag pinapanood ko sa bahay, kasi siyempre may mga hindi maganda salita, mga mura, may mga bastos. So, hindi kami doon, mag-headset ka na lang. Ganyan. Pero, yun, mahilig sa rap yun, men. Yung mga kahit sila Biggie, Tupac, nakikinig yun eh. Yan, sila Looney, sila Glock 9, paborito niya yung mga yan eh. Ako naman, simula bata, yun, nanonood talaga ako niyan, men. Yung umpisa pa lang, sila Fuego, Batas. Hanggang lahat nga ng battle, pinapanood ko eh. Kahit yung mga baguhan eh. Talagang trip ko siya panoorin. Ewan ko, trip ko yung art form na yun. Parang nalulupitan lang ako sa idea na mas matindi pa siya sa acting eh. Kasi acting na may nanonood sa'yo, theater yun eh, na may nanonood sa'yo, na may kalaban ka pa.
Di ba? Parang merong pang mamamahiya sa'yo dun sa kabila. Iba siya sa pag-acting eh. Or kunyari, teatro, nagtateatro ka, may nanonood. Wala silang masyado, wala silang, hindi ka nila parang pag nagkamali ka, boo! Alam mo yun na parang, or Ganun, tinatrash talk, or pagtatawanan ka, pag nag-choke ka, pagtatawanan ka nung mga tao, pag may sinabi yung kalaban mo na nakakatawa. Nagagalingan ako sa kanila, men. Yeah. Sobra nga yun. Nung na-meet ko sila Looney sa Amerika, para akong, ay naman, ang tindi rin ang ginagawa nyo, no? Kumbaga, yun nga yung parang... Kumusta nga yung experience na yan? Paano nangyari? So, ang ganda marinig kay Jeloy na nanonood pala talaga siya ng battle rap, fan siya ng hip-hop, and then, paano napunta yung experience ng sina Looney, sina Abra, si Apex ba, si Ron Henley, yung mga pumunta doon? Yung Aral Crew. Yung Aral Crew, pumunta doon. Paano napunta yung project na yan na ikaw ang kumuha sa kanila? Nag-shoot? Paano nga ba nangyari? Wait lang. Iisipin ko nga. Nag-choke to. Nag-choke, guys. Nag-choke. Nag-choke ako dun Kaya nga ba yun? Paano ba nangyari yun? Sino bang minessage ko? Si Looney ba? Okay, alam ko na. Si Ferds, yung parang nagmamanage, nagpo-promote ng mga concert doon. Parang siya sabi ko, men, sama ako. Tapos parang lang siya, sige, tara, yan. Tapos yun na-meet ko na sila Looney. Pinicturean ko sila. Tapos nung backstage, pumunta pa rin ako, nag-shoot ako. Pero hindi pa kami nagkakwentuhan talaga, no? Kaya ako gusto ko rin makakwentuhan yan si Looney ng masinsinan. Kasi, parent din siya eh. Grabe pa yung video niya ngayon nung ang lupit na kumakanta sila. Kumakanta sila sa Father and Son na na program sa atin Tsaka yun nga, matagal ko na sila pinapanood. Nakakatawa na ba nang makikita mo sila or makausap mo sila ng tao sa tao. Ganun. Si Looney, tao lang. tao lang si Looney. So yun. Astig yun. Pero wow, sana naman makakwentuhan din natin si Looney dito sa The Linya Linya. So, ma-manifest natin. Manifest mo lang, tol. Malay natin, no? Pero, hip-hop, flip-top. Kumusta yung experience mo na unang beses mong manood ng flip-top event ng live? Nung time. April 26 sa Second Sight 14, unang beses manood ni Jelly. Kumusta experience? Okay. Nagulat ako na parang na ako sa community nila. Nainggit ako. Na parang pwede ba yung gawin sa photography or sa art? Alam mo yun, na parang ang daming tao nanonood. Tapos, alam mo yung pinunta nila doon, makikinig ka lang ng tula. Alam mo yun, parang andun ka para doon sa parang sabong, parang ganyan siya eh. Pero wala na, natuwa ako. Tapos, nakalapit-lapit pa tayo. Okay din siya na gusto ko nakikita yung yung mayroon ka kasing hindi makikita sa video eh. Di ba? Kasi kabila yun eh. Nandun yun sa kabila eh. So, first time ko nakita yun. Ganun pala yun. Tapos yan, si Arik. Mayroon palang... Kumbaga, ang ganda na may yung makita mo yung mga nangyayari outside dun sa video ng cut lang na yun, no? Talaga palang rin siya, no? Talagang kausapin niya yung mga tao na, oy, thank you sa pagpunta nyo, ganyan. Hindi mo na yun masyado naririnig dun sa video eh. Tapos, andun lang pala sila. Yung mga rapper, no, paalat-kalat lang doon, lalakad, tapos papapicture sila sa mga fans nila, tapos babalik pag may battle na. Ang ganda, natuwa ako. Wala masyadong, parang ere, na, oy, dito lang kami sa stage, hindi nyo kami maaabot dito. Doon lang sila Manda Baliw, sila K-Ram, nakita ko. Nakakatuwa na wala silang kaalam-alam tungkol sa akin. Pero alam ko yung mga trip nila. Men, alam mo yun, ang dami kong, hindi ako nagpapalo masyado mga artista. May mga rapper, pinapalo ko eh. Trip ko sila grabe, no? Siguro dahil pandakan ako, tapos... Oo nga. Alam mo, di ba na-shoutout pa yung pandakan? Si Aubrey. Si Aubrey, pandakan, no? So, grabe. Kumbaga yun yung, siguro, dun din ako na umaling sa kanya. Kasi ang ganda eh, pwede kang magyabang eh. Tapos pwede kang mang-away, alam mo yun, pero dapat malupit. Creative. Maganda. Tapos, natutuwa ako sa idea na yun, yung parang pwede kang mag-angas. Kasi hindi mo naman yung pwede sabihin lang sa hindi
Sa dumadaan, ano? Pagyayabang mo lang, alam mo yun, bigla ka lang mag-selfie bars na ikaw lang, alam mo yun, may sa inuman. Pag sumelfie bar ka sa inuman, ako pare, may kalalagyan ka, no? Pero pag rap, ano siya eh, iba, maangas lang din talaga eh. So, yung gusto ko sa kanya. No. Parang siguro, parang ano na yun, parang feeling ko ako na rin yung mga nagsasabi. Parang ganun. Kaya si Flo G, gusto ko yung mga rap niya kasi parang feeling ko taga doon din ako. Yung kung taga dito ka, tapos ginalingan mo, tapos kahit pa paano may nangyari sa ginagawa mo. Parang gusto ko yung mga iba niyang, yung mga kanta niya eh. So yun. Syempre nasa ibang art form ka rin, yung mas nasa photography, visual arts, ganyan. Paano sa tingin mo nag-resonate sa'yo yung hip-hop? And may ano yung tingin mong impluensya niya sa sining mo? May grit kasi talaga yun eh. Grit. Alam mo yun, yung parang hindi kailangan parang magkaiba yung mahirap sa, alam mo yun, yung iba kasi akala yun ang parang astig ka pagka mahirap ka, hindi ganoon, no? Parang iba yung mahirap siguro sa nahihirapan. Tsaka magkaiba yung, alam mo yun, magkaiba siya eh, na parang, pero yun, siguro ako gusto ko yung grit na parang, alam mo yun, kahit ano, ganito, tapos nalalabas siya sa ganung tula, na parang, kasi photography, poetry din yan eh, di ba? Na parang, kumbaga doon ko siya na-associate eh. Pero ako nga, yun, siguro dahil taga-Pandakan ako, tapos uso kasi dati din yung high school kayo, yung mga hip-hop, di ba? Uso yun eh. Hiwala yun. Hindi nga ako hip-hop eh. Rockers ako nun eh. Converse black ako eh. Hindi ka naka-elephant? Hindi. Tsaka hindi ako gumagano sa studio pic. Hindi. Pero mga tropa ko yan. Tapos sa amin talagang kasali din. Tapos, hindi ko pa ma-explain kung anong nangyayari. Ba't ko trip? Pero, tulad nga sabi ko kanina, kung saan ako kumukuha ng inspiration. Sobrang lawak din eh. Consume, tingin. Boxing. Mahilig ako manood ng boxing. Wala lang, gusto ko rin yun, yung mga classic na boxing. Ano pa ba? Ang dami kong pinagkukunan ng trip eh. Kaya rin lumalabas din sa art mo, feeling ko eh, na yung diversity nung kinukonsume mo. K-pop nga, mahilig ako eh. Mahilig ako sa K-pop, manood ng K-pop. Iba rin yung atake nila eh. Tapos, P-pop. Mahilig ako. Wala akong discrimination masyado sa music eh. So, game ako sa lahat, no? So, ayun. Galing. Pero bago tayo lumayo sa flip top, gusto ko lang malaman sino yung favorite na battle MC mo. Battle MC? Yung dami. Pero syempre, si Looney. Pinakamalupit yan eh. GOAT for you. Oo, para sa akin. Sa Pilipinas, oo. Tsaka yun eh. Alam mo, pag sumampa, mangangain. Tsaka talaga, kumbaga, sulit. Sulit yung YouTube mo. Kasi hindi naman ako nakakapunta pa sa mga battle ni Looney, pero alam mong sulit. Pero syempre, ang daming bagong magagaling. Ang dami kong hinahangaan na bago eh. May pwede ka bang banggitin ng mga pangalan? Sino ba? Lahat sila may lakas eh. Pero bilib ako kay Jonas. Si Jonas. Parang, alam mo yun, hindi nagpapabaya. Si Poison 13 nga, hindi rin nagpapabaya eh. Alam mo yun, yung alam mong, sulit yung hindi siya, kasi syempre, oras mo yun eh. Totoo. Alam mo yun? Totoo. Oras mo yun eh. Madami, sa comedy, sila Husky. Grabe. Natatawa kay Husky, grabe. Natatawa kay Husky. Si Mot, tingin ko. Yan, magaling siya talaga. Sabi nila, magkakaano daw Yung three-way battle, no? Nakakatuwa, no? Wala kayong kalam-alam sa amin, pero love na love namin yung ginagawa nyo. Grabe, totoo lang. Sa totoo lang. Sa ako, kailangan ko magpanggap pag nakikita ko sila eh. Normal lang yun, Mustamen. Kailangan ko magpanggap kay Mot na putay namin.
Sobrang solid mo, men. Oo. Natutuwa ako sa kanila. Grabe, mga no? yun. Hindi Ang rin dami nila, pa eh. ano eh. Siguro hindi rin nila alam eh. Nagugulat din sila eh. Siyempre, galing din sa... Oo, sigurado Sa parang streets, sila, eh. ay gagi, ang galing naman, parang ganun. Pero yeah, madami men eh. Lahat pwede ko sabihan ng magagandang bagay, kahit sila Batang Rebelde. Grabe rin, BR. Yeah. Yung mga classic, syempre Balakid, sila Lanzetta, ganda rin ng gawa nun. Yung mga ganun. No? Gusto ko rin yung mga kalaban. Yung mga, parang mga Dillon Brooks, tsaka mga Vitrum. Pat Beverly ng... Si Vitrum, tsaka si AJ ng Powell, si liga, Shea, yung parang, yan. Iba rin eh, no? Meron din silang inangkin na space eh. Tapos pinaninindigan nila yung pagiging villain nila. Ang ganda rin, lalo na pag naglabas sila nung sobrang pang-kontrabida na bars para kikilabutan ganun eh, no? Yeah, gustong-gusto ko yung ganun. Sino ba yung mga ganun? Batas, syempre. Si Batas yung unang... Solid talaga. Walang kalaban, consistent na ganun. Kalaban ako. Tapos in-embrace niya. Tapos sa panahon na galit yung mga tao rin sa pagiging kalaban niya. Wala siyang pake. Parang ganun. Tapos ang galing ng transition niya ngayon na parang pare, nagre-review. Alam mo yan, na parang... Tatay na tatay yung pare. Siya na yung, ang tawag doon, Sifu. Oo. Parang na siya, ganito yung nangyari dyan. Ang sarap kausap ni Batas. Ganun, nag-ano na ba kayo? Nice. Ang saya niya kausap. Parang napaka, niya na. Dinaanan niya na, yung pagiging ganyan niya. Astig, pero ngayon, airpat na ako, ang dami ko na iniisip. Gano'n, nakakatuwa siya, nakakatuwa. Pero parang tropa pa rin. Grabe, no? Para na rin kaming ang dami natin dinaanan, pero okay lang. Para tayo nag-break it down. Yung ng buhay ni Jeloy. Pero ang saya, no? Jeloy, siyempre, na rin, ang ganda ng mga nadaanan natin. Love story, pagpapamilya, hindi mawawala yung creativity, hip-hop pa, no? Siyempre, manunod ulit tayo ng flip top pag pag-uwi ko, baka naman, di ba? Tuloy-tuloy tayo dyan. Shout out naman Magpa-practice pa kami nito sa 2x2. Sasalang kami. First round exit. First round exit. Exit dito. First round exit tayo niyan. Representing Pandacan and Novaliches. Oh my God. Tawa. Pero, ako may isa akong tanong din, no? Kasi lalo na ang ganda rin kasi sabi mo nga marami ka rin pinagdaan ng di maganda, pero grabe rin yung impact ng creativity sa ng creative scene. Ang dami mong kino-consume na siguro nakakatulong din sa na to move forward, no? As a creative. Pero yun, ako in general sa Pilipinas ngayon, sa totoo lang na may mga araw na pakiramdam ko. Pakiramdam siguro ng iba. Na parang permanente na tong kabadtripan sa Pilipinas. And ang hirap umasa na may significant pang pagbabago na mangyayari sa gobyerno, sa araw-araw na pamumuhay natin, sa paligid, minsan sa sarili mo. No, pero yung linya mo, bad days are temporary. Oo, astig. Pero astig feeling, no? Sorry pero pakikat na lang. Self-serving. Selfie bars yun. Pero sinasabi mo bad days are temporary. Pero nandun din, humihilab din, yung pagiging mahirap mabuhay. Oo. No? Parang paano mo tinitignan yung mga ganong challenges sa buhay in general ng mga Pilipino, no? Paano natatawid siya sa mentality mo na yun na hindi to permanente. Pero pakiramdam minsan ay parang permanente. Gets ko yun. Gets ba? So parang paano mo na-handle yung ganong banggaan ng, alam mo yun, parang clinging to hope, pero ramdam mo yung hopelessness minsan. Yeah. Siyempre, lalo na... Wala, siguro... Kasi yung bad days are temporary. Parehas lang yan ng good days are temporary. Alam mo yun? Kumaga, parehas lang siyang statement, di ba? Normal na. Kumaga, hindi siya magkaiba, no? Pero parang mas feeling ko, syempre, doon ka na sa yung gusto mo matapos yung mga yun. Kasi ibig sabihin, kung bad days, temporary, yung next nun, good days na yun. Pero temporary din yun. So may bad days ulit yun. Kasi yun nga parang tingin ko sa life, series lang siya ng problem solving hanggang
mag-expire ka na eh, di ba? Yun lang naman yun eh, may inaantay kang susunod na. Hindi mo inaantay yung problema. Pero kumbaga after mo siya solusyonan, imposibleng walang next na problema eh. Di ba? So, yun lang. I guess, mas okay na mag-dwell ka dun sa, lilipas din tong, ano na to, bad trip na to, alam mo yun. Kaysa dun sa, pagka okay yung pakiramdam mo, parang, nakakakaba. Baka may mangyayaring masama, alam mo yun? Kasi iniisip natin yun, di ba? Ako, giniisip ko yun kapag parang, ba't parang ang saya-saya na ng isang buwan na to, ah? Pwede to. Parang alam mo yun? Parang nakakakaba. Ano kayong mangyayari? Parang ganun. So, siyempre, mas maganda. Doon ka sa mas maliwalas na idea. No? So, kaya ako naisip yun. So, yung pagtanggap na may nangyayaring hindi maganda, pero may parang pag-anticipate din na may mangyayaring mabuti pagkatapos. Oh. Pero at the same time, hindi mo rin asahan na bababad ka doon ng masyadong matagal. Hindi nga para i-anticipate, pero alam mong bukas ka lang na may posible ulit na maging challenge. Oh. And parang ang ganda na sinabi mo na series lang siya of problem solving. Oh, yun na yung life dun eh. Yun lang naman talaga yun siya eh. Di ba? Kaya ako pag tinatanong ano yung gusto kong picturean, yung pinipicturean ko talaga, tinatry kong picturean is yung gitna nung highs tsaka lows. No? Kasi di ba tayo pinipicturean natin kasal, graduation, ano pa ba, yung mga binyag, high, or pag may milestones. namatay. Alam mo yun? So parang, tinatry ko laging picturean. Yung maliliit ng mga gitna na yun na nag-grocery kayo, nagpupunta kayo sa park, yung maliliit lang, hindi natin pinapansin. Feeling ko dun nangyayari yung life talaga eh. Yung maliliit na yun eh. So yun yung tinatry kong kunan lagi ng picture. Kaya wala ako masyadong kuha yung mga talagang mga malalaking pangyayari. Mas gusto ko yung tulog kayo, tulog sila, or alam mo yun, maganda lang yung araw, ganyan, yun lang. So yun. Ganda. And then para yan sa lahat ng syempreng may kanya-kanya tayong bit-bit eh, no? Oo sa naman. buhay, kanya-kanya tayong mga dinadala. Pero maganda siyang reminder na bad days are temporary, good days are temporary also, no? Oh. Pero life must go on. Sabi ni Tupac yan eh. Sabi Life goes on. Life goes on, sabi ni Tupac eh. Saya ng kwentuhan na to, Jeloy. And salamat at ito isa sa mga gitna ng mga highs and lows mo, yung linya-linya show. Yeah. Basic lang. Basic na kwentuhan lang. Basic na bisita lang dito si Jeloy. At basic na pasasalamat pa. Yun, basican lang natin men lahat, no? Pero kaya natin yan. Relax lang. Relax lang lagi, no? Composure, ika nga ng mga coach sa basketball, no? Composure lang, wag composure at poise lagi. Yun ang ko eh. Mantra ko din yan eh. No, kung bigyan ka ng mabigat, wag ka ma-overwhelm lagi. Kahit malaking bigay na positive, bigyan ka. Negative, bigyan ka. Poise lang. Huwag masyadong feel na feel. May t-shirt na tayong bago. Huwag masyadong feel na feel. Huwag na. Huwag masyadong damahin. Relax mo lang, men. Ganda. Kung bad day man or good day, relax lang. Huwag masyadong feel na feel. Composure lang. Poise lang. Ganda. Jeloy, anong maasahan ng mga followers mo sa'yo? Alam ko, marami nangyayari sa'yo. Ang dami mong proyekto dito sa Pilipinas. Ano bang aabangan nila sa'yo? Ayun, magiging madalas na ako dito. No? May tinatayo akong basic na studio lang. Ganda. Solid yun. So, abangan nyo yun. Tsaka, yun, thank you sa mga bumibili ng merch. Meron na rin akong basic na aral lang. Meron tayo sa scholar. Yun nga. Meron tayong 4 na scholar. Sana dumami. Wow. Tapos, ayun lang. Nandito na ako madalas. So, unti-unti na kayo magsasawa sa mukha ko. Okay lang. No? Walang problema. So, ano pa ba? Ayun, marami akong plano eh. Pero, hanapin nyo na lang kung nasan man. No? Nandito lang naman eh. Tsaka madali lang puntahan. Madali lang lapitan.
Ayun. So, syempre online, si Jeloy, mahanap nyo siya dyan. Instagram, Oo, Facebook, hanapin nyo na lang. YouTube, Kaya hanapin nyo na yan. lang. Huwag nyo nang tatandaan nyo na eh. Nandito na rin kayo sa internet Oo nga, konting pindot na lang lagi eh. ko sinasabi pag may nandito ka na sa internet, i-research mo na. So, ayun, magkita-kita tayo kung saan man umabot yung research niyo. Shoutout kay Bea. No, salamat Shoutout. pag na-feel kong kumukorny ako minsan, iniisip ko na lang, at least natatawa si Bea sa akin. Oo, no. Yan na, fact lang, no. Si Bea, tawan-tawa siya sa mga joke ni Ali. So, noong una, hindi ko rin magets kung ba't siya natatawa. Tapos, dahil natatawa siya, natatawa na rin ako. No? Parang niya na ako, nahawa niya na ako. So, natatawa kami kay Ali, no. So, meron ka laging pan sa joke mo. At least may dalawa. Oo, ako tawa nga akong tawa eh. Parang sarcastic eh. Totoo. Bakit eh? Totoo. Sinabi Hindi mo siya eh. Hindi ko alam kung maganda yung review ko yung ganito ganito yung tama niya sa akin eh. Para pag nabasa mo, ay, hindi nakakatawa. Tapos pero para siyang doon na rin siya naging nakakatawa. Parang gano'n yung... Parang hindi ako matutuwa Parang hindi maganda tunog mini. Hindi ko magets eh. Para siyang si Bea. Hindi ko alam kung ano yung tama sa kanya. Pero sa akin, yun eh. No, para akong... Tapos parang... okay. Basta. Lalo na si pagka... Alam mo men, sobrang tindi. Isisend niya pa yung screen cap nung... Nyari, alay lakad. Ako natatawa ako eh. Sabi ko, okay. Parang may halong awa pare Hindi, na. feeling ko. Hindi natutuwa. Parang naawa ko dito. Sige, bigyan na natin ng konting to. Hindi, sabi ko. Awa naman to, nag-effort eh. Sabi ko kay Bea, natatawa rin naman tayo kay Dave Chappelle. Oo. So, talagang nakakatawa siguro. So, ganda na compare pa. Congrats. Ikaw ang Tangina. Nasama pa ako. Napamura tayo. Si Bea naman Oo nga eh. Pero Bea, salamat Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo man. Salamat sa pagtawa kay Ali. Laking bagay. Laking bagay. Minsan, babang-baba na ako eh. Babang-baba na ako sa buhay. Binabalikan niya lang yung message na natawa. Naalala ko, at least natatawa sa akin si Bea. Oo. Okay yun, no? Pero yun, shoutout din syempre sa lahat ng followers. May tawag ba sa mga followers mo? Jeloy Natics, ganyan. Wala, tropa lang. Tropa lang. Basic. Basic na mga katropa lang. Isipan natin yan eventually ng pangalan. Sige. Kayo na mag-isip, no? Kung ay, thank you, Hindi ko naman sinasadya yung mga natutuwa kayo or sa mga ginagawa ko. Hindi ko naman sinasadya, no? Pero thank you sa inyo, ang galing. Ang galing din eh, kasi parang, ang galing. Gagi. Hindi nyo naman ako kilala eh. Alam nyo yun? So, yun. Thank you, guys. Sana i-Gcash nyo. Biro lang. Makikita nyo dito sa screen ngayon. Gcash namin to. Biro lang. Pero Jeloy, salamat ulit sa pagtambay dito sa Linya Linya HQ. Thank you. Salamat. Sa Linya Linya Show. Sana, kasi itong, sa mga nanonood din nakikinig, ang dami naming tinatry gawin na events dito sa Linya Linya HQ. May tinatawag kaming Tayo-Tayo series. So, may mga recent kaming ginawa. Meron kaming Tayo-Tayo with Victor Anastasio, stand-up comedy. Meron kaming... May ginawa rin kaming isa, yung may magagawa tayo. Forum naman siya, tungkol sa responsible content creation. Kasama si Jackie Manabat, si Tita Baby. So parang TED Talk na may konting forum. Medyo gumagano na rin. And then, magkakaroon na din, eventually, magkaka-hip-hop na gigs din dito. Yun yung game plan ko. So, comedy, hip-hop, music, dito rin yung cheats kailan. Eventually, si Ellie Buendia magpa-perform din dito. Yun. Para sa method adapter. Lupit na niya. So, binubuhay namin sana tong Linya Linya HQ mas maging creative space and hub din siya para sa iba't ibang mga Pilipino na creative. So, binubuksan din namin yung pinto na to para mas, di ba? Same ni Jeloy, Linya Linya ay fan ng napakaraming art forms at binubuksan namin yung pinto para mas ma-appreciate pa na mas maraming
Pinoy yung lupit ng mga Pilipino, no? Ang galing ng mga Pilipino sa iba't ibang malabas. so ini-invite din namin kayo sana syempre kapag nagka-event kami dito sana maspatan niya rin, masaya rin. Ayun. Jeloy, good luck sa mga project na parating. Kita pa tayo dito. Mga aganapan. Magpa-practice pa kami nito sa sa Dos por Dos namin. Abangan yan. Minalas po. Minalas no? Pero sa napipredict na namin, first round exit, no? Pero sana may isa pang chance. First round exit. Pero lang kung kalaban natin, parang mga lang din. Tayo lang din. No? Nakahanap din ng mga bugoy na sumali. Sana may ganong division, bugoy division. O nga, Mari, baka pwede. Yung flip-top battle ng mga hindi talaga rapper, no? Oo, ang ganda nun. Photographer, mula Pandakan. Laban kay, ganyan. Di ba? Parang ganda Tapos parang, pero tingin ko, hindi rin masyado tatagal. At least tinry ko. Try lang, men. Try mo at din. least malaman na, hindi pala talaga gumagana to. Kaya pala may mga Bano? MC talaga. Bano. Mga rin, no? Yung mga judges, no? Mga wala rin kaalam-alam sa wala rin maganda yung t-shirt niya. Ganda na makakuha niya. Ganda yung mga angle niya sa makakuha niya. Ganun, no? Pero yun, salamat sa inyo guys, no? At masaya tong kwentuhan namin. Sana umabot kayo dito. Alang oras na ba to? Isa't kalahati na to. Okay na yan. Okay lang na to, yan. Pwede na to. Grabe naman. Play nyo lang kahit anong ginagawa nyo. Kahit huwag nyo pakinggan. Oo, di ba? Basta i-play nyo. Kasi dagdag sa yan. Oo nga. Bigyan nyo naman kami ng konting lessons, Tsaka yun, na-comment kayo kung may... Ganda nun. Gusto kayong tanong, dun ko tukunin, sasagutin ko sa YouTube channel ko para mapilitan akong mag-upload ulit. Yun. So nakatulong pa pala yung linya-linya show dyan para mapilitan ka mag-video ulit at mag-comment. So yun. Okay, men. Ako na yung ako yung nag-alis sa sarili ko. Ako na yung nagbabay sa sarili ko. Salamat, Jeloy. Grabe, laking inspirasyon ni Jeloy sa atin. Sa creatives namin, puro mga fan ni Jeloy yan. Tsaka sa inyo, no, kung ano man ginagawa nyo, sana may nadampot naman kayo dito sa usapan namin. Ako, ang dami kong notes, no? Oo nga, kung may nadampot kayo dyan, nyo naman, sabihin nyo naman sa amin, no? Para alam namin. Masaya kami. Oo nga, grabe naman kayo. Balik nyo naman kahit balik nyo naman. Kasi minsan ako na-insecure na ako minsan eh. Ang dami nagbabash sa akin dito eh. Huwag nyo namin ang pangit daw ng hosting ko. Palitan na daw yung host. Sabi ba naman? Uy men, huwag nyo naman kami. Wala nang choice eh. Tsaka mabait naman kami. Oo, pwede. At least man lang yun. Oo, mabait naman kami. Hindi masyadong magaling pero mabait. No, pwede na. Please guys. Awa na lang. No? Awa na lang. Parang si Jeloy at si Bea sa akin, naawa rin sa akin. Okay. Ingat boys. Ingat guys. Ingat girls. Bye-bye. Ingat kayo.